Bitches love the gram. Oh wait, shit. What's up mga kagahok? Welcome back to our vlog! So yun, what's up mga kagahok? Nandito kami sa Barangay Ning dahil kukuha kami ng idea kung paano ang tamang pagtatanim ng talong. Kung makikita nyo mga kagahok ay nandito kami sa talungan. Yan, kita nyo, dulong yun. Talungan yan, hanggang doon, talungan yan. Yan, talungan yan, yan. At ngayon, meron akong kaming kasamang bagong kagahok na si Junel! What's up mga kagahok? Welcome to me. Welcome natin ang ating bagong kagahok na si Junel at si Junel. So ngayon, yan, pupuntahan po namin yung aming interviewing kasi po part po yun ng live na nahihiya po yung aming interview. So, doon po yung isa po naming pupuntahan yung part po ng talungan. So, gumamit din po kami ng safety boots para po hindi kami maputikan at para po hindi kami po, mga ma'am and mga sir, nandito po kami para mas makita po namin kung ano po ba talaga yung itsura ng talungan and kung paano po siya itinatanim at paano po siya didiligan ng mas maayos. And kasama po natin ang ating mga kagahok. Ayan, so gumamit po kami ng safety boots or shoes para po kung sa ganun po ay safe kaming makapaglakad dito, hindi po makate. And yan, so yan, kagahok. Yan, so yan, naka-safety shoes po kami. Yan, so dito lang po ito sa Barangay Ning. So nahihiya po si sir na sumama sa vlog, kaya pupuntahan po natin siya ngayon. Medyo malayo. So yun po yung ito po yung kabilang side nung talungan po na pinag-introhan namin. So yan ang ating mga kagahok, talagang tanghaling tapat. Yan. Kaway! Nandun? So ngayon po guys, dahil medyo nahihiya po ata yung magtatanim ng talong dito at yung may-ari siya ng talungan, di ba? Hindi, ano lang siya nagtatrabaho. So, nagtatrabaho po siya dito sa mismong talungan. Sila po yung nakatira dito. Kasi po kung alam po natin, kung hindi po nakakaalam, ang pagtatanim po ng talong ay galing po sila sa ibang lugar. Tapos nagkakaroon lang sila ng mga dampa dito. Mamaya po papakita natin yung mga dampa. So, yung isa po nating kagahok dito ay may experience sa pagtatanim ng talong dahil sila po ay may talungan din po. So, ngayon po, atin po siyang hininga ng payo or siya po ang ating interviewin para na din po masagot yung mga katanungan natin sa pagtatanim at pagpapalago ng talungan po. So, ngayon po ay ipakilala na po natin si Junel! Sa mga kagahok. Yan. So, siya po ulit, kung mapapansin po natin, dahil siya po ay may experience po sa pagtatanim ng talong. So, dito ka sir, para po ma-interview ka po namin isa-isa. So, ngayon po, ang una po nating hihinga ng katanungan ay si Ma'am Busita po. Yan, so Sir Ellie, paano ba talaga yung tamang pagtatanim ng talong? So yun, napakaganda ng kanyang katanungan, ano. Base sa nalalaman ko,
at sa experience ko sa pagtatanim ng talong ay napakadaming proseso kagaya nito, kagaya ng ganyan. Kasi yung ganyang kalawak na talongan ay business talaga. Malaki ng pera ang pupuhunanin para magkaganyan, para makapagpalago ng kaganyang kagandang talong. So yun, paano nga ang tamang pagtatanim ng talong, ano? So process yan. Unang-una sa lahat, halimbawa, yung gantong ang tawag yan, kaparangan. Ang una namin ginagawa dyan ay lilinisin muna namin. Pagkatapos namin linisin ay ipapatraktura. So nag-arkila kami ng magtatraktura para malinis at mabungkal yung lupa. Dahil kung mano-mano ay mahihirapan, napakatagal niyan para bago mataniman. So yun yung pinaka-unang process ng pagtatanim ng talong. Okay, so thank you po. Ngayon naman po ay hingan po natin ng katanungan si Ma'am Dayan po. Ma'am, may gusto ko bang itanong sa ating kagahok na si Mr. Eddie? Ang gusto ko lang pong itanong ay yung way kung paano nag-aabono, kasi alam naman po natin na kailangan ng abono ng ating bawat itatanim. So, ano po kaya ang paraan natin para mag-abono ng talong? So yung po yung way ng pag-aabono ay yan naman na yan, ang pag-aabono dapat ginagawa ay pag mainit. Pag umulan ay madaling natutunaw. Pag mainit, tatalab yung abono. Kagaya yung nakita nyo kanina, may abono yung talungan. So lalagyan lang sa puno, sa gada puno. Ayun, ganun lang yung pag-way ng pag-aabono. Madali lang naman yun. Okay, so next question po natin ay magmumula kay... So, thank you sir. Ang next question naman po para hingan kayo ng idea ay si Ma'am Nikki Moratalia po. Ano po ma'am yung itatanong niyo po sa ating kagahok na si Mr. Jonel po? Gusto ko lamang pong itanong kung paano po malalaman kung kapag pwede na pong i-harvest ang isang talong. So yun, sa pag-harvest naman ng talong, ang pag nagtanim kasi ng talong, pag mga 2 months, pwede nang pitasin yun. O pag harvest naman ng talong, yung malaki na. Yung pasok na sa, kumbaga yung tawag dito, sa timbang. Yung laki, yung tama na yung laki. Okay po. So, sino ba pong may katanungan sa atin? Ako po. Okay, Ma'am Jaira po. Ano po yung katanungan natin kay sir? Ang tanong ko po ay gaano po kaya katagal bago bumunga ang talong? Okay, so gaano daw po katagal bago bumunga ang talong, sir? So, kung gaano katagal bumunga ng talong, pagka-tanim nito, mga after 2 months, yun, madami na yan. Madami na yung makukuha sa talong. Okay, so 2 months po. Sir, paano naman po kaya natin didiligan yung mga talong natin? Sir, ganun pala po katagal yung pag-harvest or yung pagbunga po or kung kailan natin. So, paano naman po siya dinidiligan? So, paano po yung damang pagdidilig sa mga talong lalo na po ganitong kalawak po yung talungan? So, base sa meron din kaming halos ganito rin kalawak yung talungan. So, pag nagdidilig kami, tulad ngayon, maraming nagtatanim ngayong tag-araw. So, sa amin, meron kami patubig. Yung may nagpabutas kami ng para magpatubig. Yan. Tapos, gumagamit kami ng ganyang hose. Yan ganyang hose. Tapos, tinan yung itsura ng talong. Ito, itsura ng taniman. Yan, ito. Yan, ito nakausbong yan lupang yan. Tapos araw din kabila. Ang ginagawa namin pagtatanim, dito papaagusan niya ng tubig hanggang doon. Babasahin. Ayun, yun yung way ng pagdidilig ng talong. May tanong pa po tayo, ma'am? Yes, sir. Sir Jonel. Sir Eli, tanong lang po, ilan pong kayang beses pwedeng harvestan ng isang puno? Yung pag-harvest naman, gawa ng minsan tinatagal ng puno, yung puno ay depende. Dapat inaalagaan ng taniman. Kagaya nito, ito yung ginagawa nila. Tinatabasan nila yung bawat puno para malinis, para hindi agad mamatay. Dinidiligan din para hindi mamatay agad yung puno. Dahil pag
pag pinabayaan talaga yan, eh, madaling mamamatay yung puno. So, ngayon, naabunuhan, didiligan, lilinisan yung paligid para, So yung pag-harvest ng isang puno, pwedeng 2 beses hindi. Oo, pwede yun. na Ibig ko sabihin, sa amin, ang pagpitas ng talong ay every 4 days, pipitas na ulit yan. Ganang papalakihin lang yung mga buko. Okay. Okay, next. Yes, ma'am, Justin. Ayan, kapag po ganitong tag-init, yan, kailangan po ba laging basa yung lupa or hindi naman po? Oo, dapat kailangan laging basahan lupa. Dahil pag hindi binasaya, mamamatay, matutuyo yung puno. Kaya kailangan lagi didiligan. Tulad ngayong mainit ang panahon, kailangan diligan ng puno at matutuyo. Okay. Hindi mamamatay agad ng puno, sasama kagaya ng iba matutuyo. 'Yun. Okay, so yan, may katanungan pa po tayo, mga ma'am, sir? So yan, so far po, yes ma'am. Ano po kayang, kami po kasi ay nagpaplano na gumawa din ng Tayo, kilala tayo. Kasama natin. Kasama natin. Di ba po ay nagpaplano tayo na gumawa ng maliit natin na talungan, which is gagawa tayo ng plot natin, tapos susubukan po natin magtanim ng ating talong. So ano kaya po yung mga tips na pwede nyong ibigay sa atin para po sa pagtatanim natin ng talong? So yung tips sa pagtatanim ng talong, basic lang naman yun. Mga basic lang yung gagawin natin. Lilinisin, magagahukan. Hindi na tayo gagamit ng mga ibang makinarya dahil malit lang naman yung gagawin nating space na talungan. So yun, mga basic lang ang gagamitin natin. Ayun. Okay, so yan, thank you so much po Sir Ellie, and yan, thank you ulit. So ngayon po, ibabalik na po kami sa aming bahay po, or dun sa talagang pinagbavlogan po namin, kasi po, dun po kami magtatanim. And ang purpose lang po talaga namin is, ma-interview po sana yung talagang nagtatanim or may-ari nung talungan na to. So since wala po si Kuya at umalis po kasi nahihiya daw po siya sa na-video namin, ay si Sir Ellie na lang po yung tinanong namin, and good thing po na pumunta din kami dito para maipakita po sa inyo mga kagahok kung ano itsura nung taniman ng talong. So yan, ganito po siguro yung sinasabi ni Sir Ellie, kasi ito po ay mga tuyo na po siya na ang puno po ng talong. So yan po yung mga hindi naalagaan, hindi po nadiligan, na kasama pa din po. And ito po yung lilinisan siguro, panigurado nila na area para pagtaniman ng mga bagong tanim. So ganito naman po yung mga dampa na kung saan tinitirhan ng mga magtatanim po ng talong. So gumagawa po sila ng dampa since sila po ay galing sa malalayang lugar pa. And yun. One eternity later. Ayan, what's up mga kagahok? So ngayon po guys, gagawa tayo ng panibagong plot para sa pagtatanim natin ng ating talong. So ito po yung lilinisan natin. Kamay-kamay. Kailangan kaya. Ikaw lang naman yun. Daan na rin natin pag nagdidilig. Maliit. Ha? Ang daan kami. Mga gagarnay, hindi, gagarnay. Aray, gagarnay. Ayun lang isa. Alay. Ay! Di ka dadaan. Sige. Gagarnay. Sige, yan. Sige, yung isa. Lagay. Yan. Maliit na lang pala. O, yan. Yan. Tapos? Wala, wag nating babakudan. Oo, super laki. Eh, bayan. Hindi, ayun yung ganda sa kabilang yan. Ay, may basura nga. Nga, maganda. Anong lupa? Mayabo. Dini, ari lang ang daan. Sabi na, super laki. Ari lang. Aniwala kayo sa akin na. Sige, yung kita nyo naman yung sa may talungan. Sige. Ang paglagaw ng talong, papagayaw, may mga sanga yan. Pag dini ka na, wala ka na. Sige, ari lang. Hindi ka nakakalap yun. Nasaan ka? Ay, sila muna, hanapin.
organic. Organic po. O tayo ng Yeah, tayo ng baka, tayo ng O, see? kalabaw. Kaway kayo sir sa aming vlog. Sir, kaway sa aming vlog. Ay, Yan. Oh, yan ang nanalo sa ating gulayan. ay, ayos rin. Yan ang ating nanalo sa ating gulayan ng elementary, ano sir? Yep. Sir, ano pong masasabi niyo sa ano? Ayos. Ginawa namin plat. Ginagawa at yan ang kailangan. Lalo na tayo ay malang bilihin. Yeah. Sir, At ano? maganda sa kalukuyan. Sir, di ka kayo dating EPP teacher po. Ano pong tips niyo sa mga ganyan? Sa mga nag... Dapat din ay iba yung sipa at dedikasyon sa pagkahalaman. Isama ang puso para ang halaman ay gumanda. Yun. Thank you, sir. Ang hanapin ninyo kung talagang gusto nyo magpaganda ay dumi ng bata. Bahay. Huwag lang baboy. Mainit po kasi. Ay, kasi yun ay may kanya. Mataas ang oxygen level mo. Mainit ang tayo ng baboy. Ginagamit nga yung bayo ko. Pwede kung yung tayo ng baboy kung galing sa yung ginawang biogas. Hindi mawawala ang carbon ng oxygen. So yun yung pinakamaganda. Kung kayo may alagang rabbit, yung tayo ng rabbit. Ay, Rafi Momo. Kaya naman may hasang yung dilig. Puputol-putol ano? EPP to sir. Nagba-vlog po kami para sa aming plat nga pong gagawin. Opo. Sige, tuloy nyo yan. Thank you, sir. Thank you po sir, thank you sir. Ganda yung inyong ginagawa sa buhay. Oo, ang ganda. So, hello mga kagahok, magagawa pa kami ng isang plat dahil yung ginawa po naming isa pang plat ay kulang pa po ng space. So, gagawa pa po kami ng isa para po magkasya po yung talong, yung pananim na talong na itatanim po namin. So, yan. Kung makikita po natin, ang ating pong pinagtaniman ay yung sigurado po natin na mataba ang lupa. Yan. Okay. So mga kagahok, ngayon ay magtatanim na po kami ng talong. Ito po yung ang ginawa po namin, bumili na po kami ng ilang perasong punla na po ng talong at siya na po namin itatanim po sa aming ginawang plat. So yung mga kagahok, let's go! Tali mo na!
morning dahil hapon na at uuwi na kami. So, bye-bye! Oh, na rin na nag-end, no? See you on our third vlog! Third vlog! What's up mga kagahok? And welcome to our vlog! What's up, mga Kagahok! Bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng